Magandang araw muli, at maligayang pagbati sa ating may kaarawan na si Kuya Mar. Sa part 3 ng video na ito, ay patungkol naman sa mga kaganapan sa mismong kaarawan ni Kuya Mar, kaya't halina't samahan nyo akong panoorin hanggang sa huli ang aking video. At kung ikaw ay umabot sa part 3 ng aking video, na hindi pa nakakapag-subscribe, at muli, nais kitang anyayahan na mag-subscribe at follow sa aking channel JME TV. Maraming salamat po, at ating nang simulan aking kwento sa kubo na ito. Madilim-dilim pa at saktong nag-aagaw ang liwanag at dilim, nang ako'y magising at napadungaw sa labas ng cottage, at sa wakas nasilayan ko naman ang paglabas ng araw sa pambihirang pagkakataon, at aking nakita na naglalakad-lakad na sa dagat ang birthday boy na si Kuya Mar. Kung kaya't inunahan ko na agad ng pagbati ng happy birthday, at agad naman kinantahan ni Kuya Bong ng happy birthday. At heto namang si Lance ay inagahan ng paliligo sa dagat, kahit na hindi pa sumisikat ang araw. Maaga talaga kami nagising sapagkat kami ay luluwas pa ng bayan upang mamili. Dahil sa wala at bihira ang tricycle dito, ay amin na lang sinimulan ang paglalakad-lakad. At sa aming paglalakad naman, ay amin ring napapansin ang iba't ibang uri ng gulay at bungang kahoy sa tabi ng kalsada. Kung kaya't hindi namin ramdam ang pagod habang kami ay naglalakad, dahil sa nakakatuwang pagmasdan ng mga ito. Talaga namang ika'y sisipagin maglakad, kung ganito katahimik at preskong kapaligiran ang iyong makikita. Kung kaya't itong si Kuya Mar ay hindi niya alintana, na malayo-layo na rin ang kanyang nalalakad. Nang kami ay makarating na sa mabahay na lugar, ay doon na rin kami nakakita ng tricycle, at kami ay sumakay na lang, at kami nga ay nagpababa sa mismong bahay ni Ate Merlinda. At sa sobrang aga namin, kung konti pa lamang ang mga taong gising. O kaya naman ganito talaga sa kanilang lugar, at talaga naman na napakatahimik ng bayan nila. Buti naman napaagad rin ng gising si Ate Merlinda, at agad na niya kaming sinamahan at tumungo sa merkado or palengke upang mamili ng isda. At ito'y nilakad lamang namin, sapagkat ito'y walking distance lamang mula sa bahay nila. At sa aking walking experience dito sa kanilang bayan, ay wala man lang akong nakitang tae sa kalsada. Talaga namang natatangi at kahanga-hanga ang lugar na ito. Nang marating namin ang kanilang seawall, ay may mandilan-ngilan din na nagkukwentuhan. Talagang masarap magkape dito sa tabing dagat habang nagkukwentuhan at nag-aantay ng pagsikat ng araw, at hindi ang paglabas ng iyong kapitbahay upang gawing topic sa kwentuhan. At nang marating na nga namin ang palengke, kukunti lamang ang isdang aming pwedeng pagpilian, kung kaya't agad na kaming pumili at namili ng isda. Matapos nga namin mamili ng isda, kami naman ay dumiretso pa sa bahay ng isa niya pang pinsan, na si Ate Marian upang magpasama kung saan ang bilihan ng karne dito. At kami naman ay kanyang sinamahan, at nang kami ay nakapamili na ng isda at karne, agad naman kami nagpasama kay Ate Merlinda sa grocery, upang mamili naman ng panghanda sa birthday ni Kuya Mar, kung kaya't kami ay naglakad-lakad na lang papuntang grocery. At siyempre, dahil kami ay dayo lamang at first time namin sa lugar, kami ay nalilibang sa bawat lugar na aming dinadaanan. Talaga namang nakakatuwa ang mga bahay dito, dahil sa bawat bakuran ay may kanya-kanyang tanim na halaman, gaya ng mga gulay. Matapos na nga namin mabili ang lahat ng kakailanganin sa handa, kami ay pinasakay na ng tricycle ni Ate Merlinda, dahil sa marami na kaming napamili at medyo mataas na rin ang sikat ng araw at may kainitan na rin. At ako ay napapwesto naman sa likuran ng tricycle, at habang hawak-hawak ko ang aming napamili na alak, ako naman ay ingat na ingat, dahil sa baka ito'y mabasag, ngunit nagawa ko pa rin na kumuha ng video habang kami ay tumatakbo. Ngunit may kaguluhan sa aking pagkuha, dahil baka aking mabitawan ng alak, kung kaya't nakakangalay rin. Sa wakas nakarating na rin kami at agad namin binaba ang aming pinamili, ng aming madatnan, at ako'y natuwa dito sa nahuli ni Kuya Bong na butit. Ngunit ayon sa kanya, ito'y hindi naman raw nakakain, pero may mga nagsasabi rin, na ito'y nakakain basta alam mo lang kung paano tanggalin ang parte nito na nakakalason. Ganun pa man ito'y hindi namin sinubukan para na rin sa aming kaligtasan,
kung kaya't amin na lang na pinakawalan ulit sa dagat. Maya't maya pa si Kuya Bong ay nagluto na rin ng ulam para sa almusal namin at ito ay ang isdang tanggigi. Kanya itong sinabawan at nilagyan ng gulay, at agad na naming inihain ito sa lamesa upang kami ay magsalo-salo sa almusal. At ako naman ay nagpwesto malapit sa tabing dagat habang kumakain. At nang kami ay nakapag-almusal na, agad na rin namin sinimulan ang paghahanda sa susunod na mga lulutuin para sa birthday ni Kuya Mar. Kung kaya't nagtulong-tulong na rin sila Boboy at ang kanyang tropa sa paghihiwa ng mga rekado, habang tumatagay ng gin. Habang sila ay abala sa paghihiwa ng mga rekado, ito naman si Ate Vanessa ay busy sa kakakanta sa video, okay? Kung kaya't ako'y napalipat sa kabilang cottage kung saan sila ay nagkakasiyahan ni Kuya Mar. Na siya rin namang panay sayaw habang kumakanta si Ate Vanessa. At maya't maya pa akin na rin pinalitan sila sa video, okay, at nagsolo rin na kumanta, habang wala pa ang mga bisita ni Kuya Mar na mga pinsan. At nang makailang salang na nga ako ng kanta sa video, okay, isa-isa na rin nagsisidatingan ang mga bisita, kung kaya't sila'y tumulong na rin sa pagluluto, habang nagkakaroon na rin ng tagay. Matapos na nga ang lahat ng lutuin, at tamang-tama naman na nagsidatingan na ang iba pang mga bisita, at nang maluto na ang lahat ng handa, kami ay nagharap-harap na upang kantahan si Kuya Mar ng happy birthday. Bilang isang pagbati sa kanyang kaarawan, at sinimulan na rin namin ang pagsalo-salo at kasiyahan, upang ipagdiwang ang kaarawan ni Kuya Mar. Happy birthday to you. Happy birthday. Kasi Kuya Bong. Happy birthday to you. Happy birthday. Yes! Happy birthday! Mabuhay, 25 years old. Pero yung 30 doon, At habang sila ay nagkakainuman, agad naman nagyaya si Ate Vanessa na maligo kami sa dagat. Dahil sa ako'y hindi umiinom ng alak sa oras na yun, sapagkat kinabukasan ay uuwi na kami at baka ako'y malasing, mahirap na sa biyahe kung may hangover. Kung kaya't ako'y nag-swimming na lamang sa dagat at in-enjoy ang crystal clear na tubig dagat. At nang sumapit na ang alas 5 ng hapon, ay kanila na nilang tinapos ang pag-iinuman at kami ay umahan na sa dagat. Sapagkat tapos na ang oras na nainilaan sa amin ng resort, dahil, bukas kami ay babiyahe na rin pauwi. At amin nang niligpit ang aming gamit at nilinis ang lugar bago kami umalis. At agad naman kaming niyaya ni Kuya Servando, isa sa mga pinsan ni Kuya Mar, na sa bahay niya na lang daw ipagpatuloy ang inuman, at doon na rin kami matulog. Kung kaya't hanggang dito na lang muna ang aking kwento, at muli ko pa rin kayong aanyayahan sa last part ng aking kwentong trip to Polillo Island, kung saan aming pinagpatuloy ang kasiyahan sa bahay ni Kuya Servando, at ang aming biyahe pauwi. Maraming salamat sa panunood at sana ay iwanan niyo akong ng bakas sa pamamagitan ng pag-like, share at subscribe ng aking channel, upang gawin kong inspirasyon sa mga susunod ko pang video na gagawin, at sa muli, maraming salamat, bye!